Alam niyo po 'no, mag-iisang linggo na simula nung naipasa yung batas sa layuning mapalawig ang, terms ng mga barangay officials at mga SK members 'no. Pero ang tanong bakit gano'n? Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin po ito napipirmahan ng ating pangulo. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Well, maaaring, ito yung mga dahilan kung bakit hindi pa po napipirmahan itong, panukalang batas na ipasa 'no, ng, Congress at, Senado. Pirma na lang ang kulang, pero napakarami pa rin pong pupuwedeng mangyari dito. Unang-una, isa-isahin natin, bibigyan tayo ng tatlo na kadahilanan na posibilidad na pupuwedeng mangyari dito. Kung talaga bang matutuloy na sa November 2026 o babalik po tayo sa December 1, 2025 na kung saan yun po ay nasa batas na or yung tinatawag na Court Supreme ruling. No, okay. Number one, halimbawa pinirmahan na ito. Siyempre, batas na. Pag pinirmahan yan, matutuloy na po sa November 2026. Ang katanungan lang kasi dyan kung halimbawa ay pirmado na nga, pagkatapos ay merong nagpalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. So, mababara na naman ito eh. Pag nagkaganon po, siyempre may adjustment dyan. Mako-question pa dito yung Pangulo, no? Bakit yung pinirmahan at ito pala ay hindi naaayon sa saligang batas or unconstitutional. So pag nangyari po yun, babalik sa December 1. Matutuloy sa December 1, 2025 na kung saan ayun na po ay nasa batas. No? Ngayon, pangalawa, halimbawa naman ay hindi pinirmahan ng Pangulo. Tapos lumipas ang isang buwan. Pag nagkaganon po kasi hindi niya pinirmahan at lumipas ang isang buwan at walang nagpetisyon, automatic magiging batas pa rin po ito. No? Ulitin ko, lumipas ang isang buwan, hindi pinirmahan at walang nagpetisyon, matutuloy na po sa November 2026 kasi naging batas na siya. No? Wala nagpetisyon. Diba? Ngayon naman, pangatlo, halimbawa naman ay nagbeto, no? Halimbawa naman ay nagbeto yung pangatlo natin. Nagbeto ang Pangulo. So mabablock itong pinasang panukalang batas na ito. Ano mangyayari pag binalak? Siyempre ganun pa din, adjustment. No? Babalik pa rin tayo sa December 1, 2025. No? So sa analyze ko dito ay malaki pa rin yung chance, no? Malaki pa rin yung posibilidad na December 1, 2025 ang matutuloy. Sa ngayon kayo, sinabi natin to, ginawa natin content ito. Magbigay kayo kung anong forecast niyo ito o mag-analyze kayo kung ano yung mga pwedeng mangyari dito. Lakas ng kulog, nire-record ko kasi ang lakas ng ulan. No? So, ayun po, yung aking mga palagay na mga posibilidad na pwedeng mangyari dito. Lamang na matutuloy pa rin sa December 1, 2025. No? Kasi hindi pa nga po ganap na batas. At hindi pa rin natin alam, no, kung ano ang pwedeng gawin ng Korte Suprema at ng Presidente. Ngayon, yung balita naman na pahayag ng Palasyo, no, sabi ng Palasyo, ay nirerespeto niya, iginagalang niya kung ano man ang ipinasang batas ng Kongreso at ng Senado. Basta't ito po ay sabi, no, basta't ito ay makakatulong sa yung ikabubuti ng bawat barangay, yung layunin kasi, no? Siyempre, at dapat ito ay walang lalabaging
batas. So doon pa lang sa pahayag na yun ay pag-aaralan pa yan. Pwede nga lang siyang pwede rin hindi niya napirmahan ito, no? Para lang hindi siya masisi. No? Hindi ko naman pinirmahan yan. No? Pero naging batas. Pero hindi niya pinirmahan. So hindi naman siguro siyang sisisihin. Di po ba? Pero marami kasi natin hawak yung kanilang mga pag-iisip at yung talagang pwedeng magkakaroon kasi ng mga ano yan kontra-kontra kung saan papatak itong inaasahang BSKE or barangay SK election. Pero yun nga, sabi ko nga, lamang nababalik tayo, matutuloy sa December 1, 2025. Kaya nga yung COMELEC hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung kanilang paghahanda. No? Pero mayroon pa rin silang adjustment kung ano yung dapat nilang ituloy at yung dapat itigil muna. Diba? Kasi yung voters registration na dapat ay sa July ay maaari sa October na. In-adjust. Pag sa October na, mas mahaba yung preparasyon, mas marami magiging botante kasi mas marami magpaparehistro. Kasama dyan yung mga pwede magpalipat ng kanilang mga presinto, no? Yung mga baguhan, mga kabataan. Di po ba? So, ayan, ang ating update ngayon, mga possibilities na pwedeng mangyari. Iwan kayo ng comment dyan. Share nyo ating video. At kung bago ka lang dito, subscribe ka para palagi kang updated. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang. God bless po.